Okay, class, I'm so back after recording chapter 11. Dito na tayo ngayon sa chapter 12. Again, disclaimer, hindi ko alam kung nasabi ko to kanina. Currently, nandito ako sa faculty recording our discussion. If ever you hear something na medyo maingay and hindi nyo siya naintindihan, let me know. And I am willing to discuss the information. So, welcome to our discussion about Chapter 12, which is a psychosocial development in middle adulthood. Our learning objectives for today will be analyze yung stage ni Erickson na generativity versus stagnation and yung role of care sa midlife development. Differentiate between a midlife crisis, a midlife review, and a turning point, and also explain the changing dynamics of family life, including the emptiness, revolving door syndrome, and the sandwich generation. Una, we have generativity versus stagnation. Assignment ninyo, ay wag na, sabihin ko na nga. Generativity versus stagnation according to the theory of Erik Erikson, it yung ikapitong stage ng psychosocial development and it usually happens in middle adulthood. Now, ilan ulit ang age ng middle adulthood? 40 to 60 years old. When we say generativity, it means ang isang tao nagfo-focus siya in helping and guiding yung susunod na generation. Gusto niya nagko-contribute siya sa society. Gusto niya meron siyang iiwan na something meaningful behind, like a legacy. And kasama dyan yung care, which means he or she is taking responsibility para sa ibang tao. And mahilig siyang or gusto niyang merong um, support system or gusto niyan siya ang nagbibigay ng support for the family, sa trabaho, and yung mga ideas na nagmamatter sa kanya. When we say stagnation, it happens kung ang isang tao, feeling niya hindi siya useful or hindi siya productive. Nagkakaroon siya ng disconnection sa society or community. And it feels like they are not contributing anything na meaningful sa kanila. In short, pag generativity, it is about being productive, being caring, and able to contribute sa ibang tao. Pag stagnation, they feel stuck, they feel disconnected, and feeling nila wala silang naiaambag sa lipunan. Meron virtue na kapag na-meet nila yung generativity or yung commitment, nagkakaroon sila ng care, which is nabanggit ko kanina. Okay, maladaptive and malignant tendencies. So, meron tayong dalawa, overextension and rejectivity. Ang maladaptive and malignant tendencies, these are unhealthy extremes sa generativity versus stagnation stage or sa middle adulthood stage. Pag sinabi kasi nating overextension or the maladaptive tendency, nangyayari yan kapag ang isang tao masyado siyang they give too much doon sa sarili nila. Or ay hindi, they give too much doon sa mga tao. Bigay lang ng bigay. Masyado silang nagiging involved in helping others na minsan nakakalimutan na nilang magpahinga, nai-stress na sila or they feel exhausted as in super stress na nila. In short, masyado nilang na-overdo yung caring and responsibility. Parang natatamaan ako dito. Parang overextension ako. Next is malignant tendency or rejectivity naman. Nangyayari ito kapag ang isang tao wini-withdraw na niya yung sarili niya sa wini-withdraw na niya yung sarili niya sa iba at sa society. So they stop helping, they stop participating, they stop contributing. And feeling nila disconnected sila or hindi na sila interesado sa iba. Parang ako din to. Next, we have evaluating midlife crisis. Parang nananalo na tayo sa volleyball. Ayan. How do we evaluate midlife crisis? So, midlife crisis kasi class, ito yung stressful period na nai-experience ng mga tao usually in their 40s and
early 50s. So during this time, masyado nilang iniisip yung mga past nila. And question nila yung mga life choices nila. They feel unhappy or gusto nila ng major life changes. And this is often linked doon sa personality or lifestyle changes. So, merong turning point dyan. Ang turning point naman, ito yung major moment na kung saan it causes big change doon sa life direction or purpose ng isang tao. And ang dahilan niyan, merong mga important life events, mapapositive man yan or negative, or maybe merong bagong understanding ng sarili nila or dahil meron silang past experiences, no? Kaya nagkakaroon ng big change sa direction ng buhay nila. Yun yung turning point. Ang turning point, it may feel stressful, pero pwede kasi yan mag-lead sa growth and also improvement ng isang tao. Dininig niyo na naman ba yung manista, umaarangkada. Ano naman si Kuya Perry nyo. Okay, ego resiliency. Na, yan. Sa ego resiliency, ito yung, alam nyo na to, ability ng isang tao na bounce back after stress and circumstances or struggles. Kapag mataas ang resiliency ng isang tao, they still stay calm under pressure. Kahit na nagpapanik na lahat, siya kalmado pa rin. And mabilis silang mag-adjust sa bagong situations. Midlife review. When we say midlife review, ito yung nagre-reflect yung isang tao sa buhay nila during middle age. They may re-evaluate yung mga goals nila and values. Iniisip nila kung ano lang ang importante sa buhay nila and nagkakaroon sila ng changes doon sa future plans nila. Sa midlife review class, tinutulungan niya ang isang tao na ma-realize niya na ang buhay ay short lang. Hindi karera, short lang. Life is limited. And ini-encourage ng midlife review na magkaroon sila ng meaningful changes. Kumbaga, hindi pa huli ang lahat. I-review mo ano ang nangyari sa buhay mo para maiayos mo pa. Okay? Next, identity process theory. So, sa theory na ito, pinapaliwanag niya na ang isang tao they develop yung sense of self or identity nila over time. And meron siyang dalawang proseso. Si assimilation at accommodation. Na-discuss ko ito sa intro to psych kung ako ang intro to psych nyo noon. When we say assimilation, we are fitting yung bagong experiences into what you already believe about yourself. Fitting new experiences. So, parang dinadagdag mo yung new experience doon sa paniniwala mo na alam mo sa sarili mo. Pag accommodation naman, you are changing your self-view based doon sa bagong experiences. For example, sa accommodation, ang paniniwala mo ay ang mga lalaki, ini-imagine mo na ang mga lalaki ay babae silang lahat. O, ngayon, dahil nga may experience ka na male are female, all male are female. Maingay si Ate Natalie nyo at si Nathaniel. Okay, so, ulitin ko, no, na-distract kasi ako. Kaya accommodation, you are changing yung self-view mo based doon sa bagong experience. For example, meron kang bagong experience. Yung experience na yun ay naniniwala ka na ang tarot cards magbibigay sa'yo ng magandang guide sa buhay. Until na-experience mo siya. Nagpa-tarot reading ka and then hindi siya nag-apply sa buhay mo. So, iniiba mo ngayon yung self-perspective mo kasi nga hindi naman para totoo yung tarot reading. Parang mga ganon. Example lang yun ah. Yun yung accommodation. Okay? Isingit ko natin yung identity processes, no? Yung identity assimilation.
'Pag identity assimilation, same lang din siya sa ine-explain kong assimilation kanina. Example nun is, I am still a person kahit na may mga nagbabago sa paligid ko. Or ako, inisip ko 'to nung board exam. Kung bumagsak ako ng board exam, I am still me. Wala namang mababawasan kung hindi ako makapasa ng board exam. That is identity assimilation. Identity accommodation is, for example, dagdagan ko lang yung example ko kanina, parang kailangan kong i-adjust kung paano ko titignan yung sarili ko kasi merong mga bagay sa paligid ko na nagbago na. Okay? Identity accommodation. When we say identity balance naman, ito yung pinaka-healthiest approach kasi ang isang tao matatanggap niya kung ano yung mga nagbago, um, yung mga stable na bagay na nakikip niya, and also yung mabilis siyang mag-adapt doon sa mga situations, life situations or challenges. Kung nababalanse niya. Kumbaga, hindi lahat ng tao or hindi lahat ng bagay kailangan iniintindi mo. Kailangan tanggapin mo kung may nagbago man, yun na yun. Um, People change, kumbaga, it happens for a reason. If it's not for you, then it's not for you. Maybe merong mas magandang offer, mga ganyan. Identity balance. Okay? Meron ba akong hindi na-discuss? Okay naman. Next, we have social convoy theory. Okay, social convoy theory. Yung theory na 'to, sinasabi niya na ang mga tao, they go through life. They are surrounded by convoy of relationships. Ano ba yung mga convoy, ma'am? Convoy, these are close family members or friends na nagbibigay ng suporta sa kanila emotionally, financially, and practically. Kung ano mang domains yan ng well-being, yon, may mga support sila nakukuha. Itong mga relationships na 'to, magbibigay sila ng support or assistance. They provide care and companionship. Also, nakaka-receive din sila ng support in return. Merong give and take, kumbaga. So, people go through life ng merong circle of support na importante sa pakikipagrelasyon. When we say socio-emotional selectivity theory naman, habang tumatanda ang isang tao, they become more selective or namimili na lang sila kung ano or sino ang pakikisamahan nila. They choose friends and yung social contacts base sa kung ano ang kailangan nila, mas higit na kailangan nila. Like for example, emotional support, yung happiness and comfort, meaningful connections, ganyan. Kung hindi kasi ito nila nakukuha, yung mga support na yan, yung happiness, hindi nila yan papansinin. Kasi nga, ito lang ang focus nila. Kailangan masaya ako, kailangan komportable ako. Kailangan may nakukuha akong emotional support. Kasi pag wala, goodbye. Parang mga ganon. Ang mga older adults, they prefer yung mga relationships na nakakapagbigay sa kanila ng feeling na they are emotionally satisfied and happy. Okay? Dito na tayo sa relationships with maturing children. Okay. Parang, wait lang Check ko nga yung study mats mo. Dito muna tayo sa consensual relationships. Hindi ko siya nailagay sa slide. So, sa consensual relationships, no, dali. Yung mga na nabiyuda, nabiyudo, naghiwalay, or actually it is by death, no, usually, and yung mga survivors or yung mga biyudo-biyuda nga, they have the chance to remarry. And ito yung most common pattern ng marriages. So, for example, matanda na, then gusto nila, meron pa silang kasama, gusto pa nila may kalabing-labing sila ba, yan, remarry sila. And pwede yun. And we have the marital capital na kung saan yung emotional and financial benefits na i-build over long marriage. So dahil diyan, ito yung mga ano no,
Mga mag-asawa na 50 years, 60 years, 30 years, yan, yung mga love is forever, marital capital. Tumutulong ang long marriage to help couples stay together kasi meron silang shared memories, meron silang financial stability, and also they have emotional connection, which is very important sa relationship. Dito na tayo sa relationships with maturing children. First, we have emptiness. Ang emptiness, hindi siya emptiness na EMPTINESS. Emptiness, walang laman na ness. Ito yung stage na kung saan ang mga bata or mga anak umaalis sila ng bahay. Usually yung bunso. So, ang mga parents, feeling nila, o syempre una, malulungkot sila and magkakaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila. Kasi nga, they are used to the situation na nandun ang mga anak. Pero dahil nga, adulting is life, umaalis ang mga anak. They have to explore on their own. Pagka mayroong hindi magandang pangyayari, nagkakaroon ng revolving door syndrome. Like for example, nawalan ng trabaho, hindi na niya kayang ibuhayin ang sarili niya dahil wala nga siyang income. Hindi na niya kayang mag-rent ng apartment or dorm. So, uuwi siya. Revolving door syndrome is the child or children, they move back home after leaving. Dahil nga sa financial problems, sa mga relationship issues, or may mga uh, difficulty sa buhay nila na hindi na kaya nilang i-handle. And tinatawag din ang revolving door syndrome na boomerang phenomenon. Next is the caregiving squeeze. Caregiving squeeze or the other kinship ties. Lang ah. Saan na tayo? Yan. So, meron din tinatawag na filial crisis. Nangyayari ito na kapag yung mga adults sa middle age, nababalance na nila yung caring for their aging parents habang they maintain their own independence. They show love and respect doon sa parents nila. At the same time, they stay independent and mas namamanage nila yung sarili nilang buhay. Parang two-way relationship siya between parents and adult children. Filial crisis. Sa sandwich generation naman, ito yung natutunan ko sa research actually kahapon. Tama. Ito yung kung saan yung mga middle-aged adults, which is napalaman sila, na sandwich sila between sa dalawang responsibility. Una is yung pag-aalaga sa mga anak and pag-aalaga sa tumatanda or matandang mga magulang. Feeling ko ako ito. Dito ako sa sandwich generation. Yung anak ko at yung parents ko. So dahil dyan, they may feel financial, emotional, and time pressure. This is true, class. Kasi financially, kailangan ko magbigay ng support sa parents ko. At the same time, kailangan ko mag-support sa mga anak ko. And emotionally, medyo mabigat siya kasi hindi naman gano'n kalaki yung sweldo ko. So kapag ka hindi ako financially stable, nagkakaproblema ako, nag-iisip ako, saan ako kukuha ng ganito, ng ganyan. And also time pressure kasi nga, hindi naman tayo bumabata, na tumatanda tayo. So I have to choose some other options kung hindi ako kayang i-sustain ng trabaho ko, which is the real thing, no? We also have the caregiver burnout. So, ito yung physical, emotional, and mental exhaustion ng mga taong nag-aalaga sa may sakit or elderly family members for a very long time. Very long time meaning 1 taon, 2 taon, and ganun lang ang ginagawa niya. Of course, kung na-stuck sila sa ganong sitwasyon, na sila lang nag-aalaga, wala silang reliever whatsoever, wala silang social life, they may feel very tired, they feel stressed, or they feel overwhelmed. So, merong respite care na binibigay temporarily para ma-relieve yung mga caregivers.
So wala kasi sa Pilipinas 'to, meron man pero hindi siya gaanong alam ng mga society. So sa ibang bansa merong nurses or home health aides who take over sa pag-aalaga pero for a short time lang. Ito yung mga tinatawagan na nanny, on-call nannies. No? Yun yung respite care na tinatawag. Sa kinship care, this is when children are cared for by relatives, mga kamag-anak. For example, lolo, lola, tito, tita, ganyan. Instead ng kanilang mga magulang. And it may not involve any legal transfer of custody. Walang adoption keme, ganyan. Basta binigay lang siya. O mag-a-abroad muna ako, kayo muna mag-alaga sa mga anak ko. Parang ganun. Okay, kinship care. Okay, remember class, when we say filial crisis, binabalance yung care sa parents and also yung self-independence. Kapag sandwich generation, you are caring both sa mga anak mo and also elderly parents. Kapag caregiver burnout, pagod ka na dahil sa mahabang panahon na nag-aalaga ka. And kapag kinship care, yung mga bata, they are raised by relatives instead of their parents. Okay, so that ends our discussion for chapter 12. Thank you very much for listening.